Ito ang bahay ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Barangay Malabugas, Bayawan City. Bitbit ang search warrant, pinasok ito ng mga operatiba ng PNP-CIDG bandang alas 4 Biyernes ng madaling araw. Pakay nila ang mga armas sa bahay ng kongresista. Ayon kay Police Colonel Thomas Valmonte, hepe ng Legal Division ng CIDG, nakumpiskan nila rito ang high-powered na mga armas na walang kaukulang dokumento. Sari-saring mga armas, firearms, pistol, small arms, long firearms, and explosives like grenades, and yung mga bala ng grenade launchers. Ayon kay Colonel Valmonte, 5 premises ang may search warrant. Bukod sa bahay ni Congressman Teves, ni-raid din ng CIDG ang 2 bahay malapit dito kung saan may nakuha ring mga baril. Yung isa po na pag-aari ni Hana May, alias Hana May, and the other one yung pag-aari ng spouses. Nilinaw ng CIDG bahagi ang operasyon nilang ito ng Oplan Paglalansag Omega at walang kinalaman sa kaso ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Based po doon sa mga information na nakalap namin na meron siyang itinatagong mga firearms and explosives. Dadalhin ang mga na-recover na armas sa field office ng CIDG sa Negros Oriental. Nagsagawa rin ng 2 search operations ang CIDG sa Purok 4 sa Barangay Poblasyon, Basay, Negros Oriental. Nakapangalan ang search warrant kina Congressman Arnolfo Teves Jr. at isang Jose Palo Himarangan mag-aalas 6 kaninang umaga. Arestado sa operasyon si Himarangan na naabutan ng mga operatiba sa bahay. Nakuha sa operasyon ang isang granada, isang rifle at 4 na short firearms. 2 sa mga ito ang may lisensya pero for verification. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Congressman Teves dito sa Negros Oriental. Pero kinumpirma ng abogado niyang si Attorney Ferdinand Topacio ang raid sa bahay ng kongresista. And I'm confident that Congressman Teves will be exonerated if only for the simple fact that he is innocent of these charges. Ayon kay Topacio, handa ang kanyang kliyente na harapin ang lahat ng aligasyon laban sa kanya kapag nakabalik na siya sa Pilipinas. Ngayong araw sana ang kanyang balik mula US pero humiling ito ng extension. Samantala, ang Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA mula Campo Crame nag-inspeksyon naman sa mga nakadetalyeng security guards sa ATCI-HDJ, isang sugar factory sa Sipong, Caranoche, Santa Catalina, Negros Oriental. Nilinaw naman ng abogado ng kumpanya, hindi kasama sa korporasyon si Congressman Teves. One of the incorporators are the Teves. Si Congressman Teves specifically? No, he's not one of the incorporator of this sugar corporation. Our jurisdiction is only with regards to the agency and security guards po. So we have nothing to do with the ano po. Degamo. Yes, sir. Okay. And as you can see, we have a valid letter order po. Okay. Inanunsyo naman ng AFP na bubuo sila ng Joint Task Force at magdadagdag ng puwersa sa Negros Oriental. 6 na batalyon ang ipapadala sa probinsya. Nag-deploy na rin ang Elite Light Reaction Company ang AFP para tumulong sa pagtugi sa mga suspect. Posible rin silang maglagay ng checkpoint sa lugar. Nung pumunta nga kami doon ng ating mahal na presidente, nakita natin na medyo maayos na yung sitwasyon doon, but we saw that there is still a need to create a joint task force dahil kasi mayroon mga emerging na mga tinatawag nating mga cases. And we are really looking na yung lahat ng na-involved, lalo-lalo na dito sa pagkamatay ng ating mahal na Governor Ruel Degamo. Kailangan talaga na makuha natin sila. Tiniyak naman ni Justice Secretary Boyeng Remulla ang tulong sa pamilya ng 4 na sospek kahit hindi pa sila formal na napapasailalim sa Witness Protection Program. I started the Witness Protection Program to give maximum effort to helping out even the accused persons, as they will also be witnesses to this case. Dagsa naman ang mga nakiramay sa unang gabi ng burol ng gobernador sa Kapitolyo. Nagpapasalamat si Mayor Janice Degamo sa usad ng kaso sa pagkamatay ng gobernador. I hope pag nakuha ni Govi yung justisya, parang nakuha na rin ng iba. Jose Carretero, ABS-CBN News.